أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassallallahu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah, ang pagpapatuloy natin ng pagpapaliwanag ng aklat na Al-Aqidah Al-Wasitiyah na isinulat ng Imam Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah Al-Harrani rahimahullahu ta'ala, na pagpapatuloy ng kanyang mga paliwanag sa pagpapaliwanag o pagbibigay sa atin ng mga dalil sa mga ayah na mga sipat ng Allah subhanahu wa ta'ala o katangian na dinidinay o nire-reject ng iba sa ating mga Muslim. So, noong nakaraan na naipaliwanag niya sa atin yung rida at yung pagkalugod ng Allah subhanahu wa ta'ala at saka yung pagkamuhi ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, sumunod na mga jumla ng mga ayat ng Quran o ayat ng Quran, dito naman pinatutunayan niya sa atin ang sipat ng ityan at saka maji, na ang Allah subhanahu wa ta'ala siya ay darating sa yawmal qiyamah, na nabanggit sa Quran. Na ang mga sipat na ito na katulad ng mga nakalipas na napakarami na banggit natin ng mga sipat, rahma, mahabba, rida, ghadab, sam'a, wal basar, na ang sipat ng Allah subhanahu wa ta'ala ayan ay yaliku bijalali, na yan ay naangkop sa kanyang kadakilaan, sa kanyang pagiging akbar o adim, at ito ay sa kanyang pagiging complete. Kaya yung mga nagbabago ng kahulugan ng mga sifat katulad dito, halimbawa ja'a wa ja'a rabbuka, na dumating, o na dito naman sa aya na ito na ta'tihimullah, na ang Allah dumating, na ito'y pinapalitan nila ng kahulugan. Ang ibig sabihin dito na ang ja'a rabbuka ay ja'a amru rabbuka, o kaya ja'a al-adab. So pinapalitan nila ang kahulugan ng dumating daw ay yung command o yung utos, o dumating yung kaparusahan. Kaya nga nakadikit mismo mudap. Ibig sabihin idapa o mudap sa aya na ang tinutukoy dito na mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala ang dumating, hindi yung kanyang command. May mga aya kapag ang dumating anghel, kapag ang dumating ay yung command o anumang mga gusto niya sabihin, o mercy, binabanggit doon mismo mercy, kinagabit mismo doon command, ata amrullah, ata, na nabanggit talaga doon na dumating ang kaparusahan, darating ang kaparusahan, darating ang command, darating ang anghel. Pero kapag sinabi ang alam darating, nabanggit niya ja'a rabbuka, o yati Allah, yatihumullah. So kaya binabago ito. Ang problema sa mga ibang nagpapaliwanag ng asma wa sifat na ginagamit ang isipan, samantalang sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala, iniisip nila kasi nakapareha daw ng pangalan ng katangian ng tao. So ano pa ang saysay ng pinadala sa ating aya na sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, laysa kamithlihi shay'? Ano pa ang saysay nitong aya na ito? Ano pa ang use, ano pang kagamitan, o ano pa ang silbi ng aya na ito? Kung sasabihin natin, kapag ginamit natin yan, hindi natin dapat tanggapin yan. Kapag ginamit natin, parehosan. Sabi niya, hindi siya similar sa kanyang laysa kamithlihi shay', la tadribu lillahi al-amthal, diba? Walam yakun lahu kufuwan ahad. So may mga aya talaga na nagpapatunay na pareho ang pangalan pero magkaiba ang katotohanan. Iba talaga Allah subhanahu wa ta'ala kung ano nakaangkop sa kanyang kadakilaan, sa kanyang adama. Sa pagpapatuloy dito ng muallif rahimahullah, sabi rito, wa qawluhu hal yanduruna illa an ya'tiyahumullah bidulalin minal gamami wal malaikatu wa qudiyal amr. So sabi rito ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang ibig sabihin hal yandurun, na sila ba ay nag-iintay. Ang tinutukoy dito yung mga taong gumawa ng kasalanan, na iniintay ba nila ang yandurun dito, actual literally dito yung magitan ng paningin, pero karamihan sa mga mufassir ang ibig sabihin dito na
Iniintay ba nila? Ito ay patanong istifham. Ada al-istifham. Hal yanduruna illa an ya'tiyahumullahu bidulalin minal gamam. Iniintay ba nila maliban sa darating ang Allah subhanahu wa ta'ala bidulalin minal gamam, sa kasabay ng ibig sabihin ng dulal. Ang ibig sabihin ng salitang dulal ay siyado o anino. Gumam ay yung ulap na puti, ulap. Wal malaika at ang mga anghel, wakudi al-amar. Ang mga anghel darating din, at wakudi al-amar. At ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang pagdating, ang tinutukoy dito ay sa kiyama, sa araw ng paghuhukom. Ang kanyang pagdating sa araw ng paghuhukom, ito ay siya ay maghuhukom. Hukuman niya ang lahat ng dilika. Hukuman niya ang lahat ng nilikaw. Sino pupunta sa paraiso, sino pupunta sa impyerno. Iaabot ang aklat nila. Siya ay maghuhukuman niya. Walang darating, walang sino man nakatulad ng ibang maling pananampalataya o nasa labas ng Islam. Iniisip nila na mayroong ibang judge o hukom sa Yawmal Qiyamah o sa araw ng paghuhukom maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walang ibang makikialam sa paghuhukom ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maging ang mga propeta, Prophet Isa ibn Maryam, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walang sino mang dilika o propeta na makikialam, maging ang mga anghel. Hindi maaari makialam sa paghuhukom. Ang tinutukoy pati ditong pangyayari na wakudi al-amru na kapag dumating ang paghuhukom na yan, na ang daigdig ay ito ay magiging level, pantay, at ito ay wala ng mga ito ay pantay, hindi pa taas, hindi pa baba, wala ng mga bundok, wala ng mga puno. At mananatili ang mga tao ang isang araw ay katumbas ng 50,000 years na nabanggit sa ayat at sa mga hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At lahat ay mag-iipon-ipon, sila ay walang damit, sila ay walang suot sa kanilang paa, at sila ay mag-iintay ng desisyon ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang mga anghel ay nakapalibot sa kanila. So ang tinutukoy dito na mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala ang darating, illa an ya'tiyahumullah. Ito ang pinaka-shahid sabab na ibinigay sa atin na evidence ng muallif ng Imam rahimahullah na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay darating. Sumunod na aya, sabi dito, wa qawluhu hal yanduruna illa an ya'tiyahumullah. Hal yanduruna illa an ya'tiyahumul malaika aw ya'ti rabbuka aw ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'du ayati rabbuka yawma ya'ti ba'du ayati rabbik. So dito naman ang ganun din pagbibigay sa atin ng evidence, pagsusuporta do sa unang aya na hindi lamang isang aya nagpapatunay na ang Allah ay darating. Ang tinatawag nating sipat ng Allah subhanahu wa ta'ala yung maji o ja. Ito ay sipat al-fi'liya al-ikhtiyariya. Na ito ay sipat o katangian na kilos ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay related sa kanyang mashi'a kung gusto niya o hindi. Pero sa Yawmal Qiyamah talaga siya ay darating ayon sa mga napakaraming mga ayat sa Quran. So kaya yung nire-reject na sinasabi na hindi darating, hindi pwede, ang ibig sabihin sa salita ng ja ay o ya'ti, ang ibig sabihin diyan ay command o yung kaparusahan, yan ay ibig sabihin contradiction. Contradiction sa aya ng Quran. Hindi umaangkop siya, ay sumasalungat yung mga sinasabi na ginagamit ng mga taong kalang-isipan sa pagpapaliwanag ng aya na sinasabi lang ang ibig sabihin dito ay dumating ang command o dumating ang kaparusahan. Yan ay salungat sa mga aya ng Quran. Kaya sabi rito na hal yanduruna illa an ya'tiyahumul malaika. Sa tinutukoy dito ang mga anghel, kapag sila ay darating, maraming minsan darating na para kunin ang kaluluwa, o kaya naman darating para magparusa kapag ilutos ng Allah subhanahu. O kaya naman sa Yawmal Qiyamah darating sila para magbantay sa mga tao. Kapalibutan nila ang mga anghel at mga jin, mga nilikha. Sila ay magbabantay. Yatihimul malaika aw ya'tiya ta'tihimul malaika aw ya'ti rabbuka. At dito sabi wa ya'ti aw ya'ti rabbuka.
at darating ang inyong Rab. So ito ay talagang malinaw na dalil na Allah subhanahu wa ta'ala ay darating sa yawmal qiyamah upang hukuman ang mga tao. Aw ya'ti ba'du ayati rabbika wa yawma ya'ti ba'du ayati rabbi. Ang tinutukoy dito na ya'ti ba'du ayati, ang tinutukoy dito ang mga major sign ng qiyamah. At dito sa aya na ito mismo, ang tinutukoy dito ay yung pagsikat ng araw sa kanluran. Ng araw ay sisikat na sa kanluran, kaya kapag sumikat ng araw sa Maghrib o sa kanluran o sa lumulubog ang araw, diyan nasisikat sa kabila. Ibig sabihin, hindi natatanggapin ang tauba ng tao. Hindi natatanggapin ang repentance at hindi na mapapatawad ang tao kapag dumating na talaga ang paglabas ng araw sa kanluran. Katulad nung dalawa, halimbawa sabihin natin si Firaon, nung makita na niya, nung lalabas na ang kanyang kaluluwa, at nakikita na ang akira o ang wala nang silbi ang iman. Kasi ang iman ibig sabihin na paniwalaan mo ang unseen. Pero pag nakikita mo ng kamatayan, nakikita mo ng mga major sign na nabanggit, so dito ang tauba o pag hingi ng kapatawaran o pagbabalik loob ay hindi na tinatanggap. Katulad na nabanggit dito sa aya na sabi nga dito at tinutukod ba'du ayati rabbika, ang paglabas ng araw sa kanluran. Sumunod na aya, sabi rito, wa qawluhu kalla idha dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Surah Al-Fajr, sabi nga rito ng Allah subhanahu wa ta'ala, kalla. Ang kalla ito ay jawab an-nafi, ibig sabihin pagsagot ng negation. At paliwanag ko sa tafsir. Idha dukkatil ardu dakkan dakka, kapag ang tinutukoy dito ay yung lindol, magkakaroon talaga ng malakas na lindol sa kiyama. At hindi lamang isang beses, ito ay maraming beses. At mapupulbos ang buong, ibig sabihin guguho ang buong sangdaigdigan, mga bundok maglalaho, mapupulbos sila at papantay ang daigdig. Ang daigdig ay papantay, magli-level siya. Idadukkatil ardu dakkan dakka. Pagkatapos sabi nga rito, wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Darating ang inyong Rabb. Dito talaga sinabi rabbuka. Hindi sinabi dito na pinapalitan nga ng iba, amruka, adab, na mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala ang darating sa yawmal qiyamah. Ang kanyang pagdating ay inaayon sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang jalala, sa kanyang kadakilaan, hindi katulad sa pagdating na sino mang maniling. Wal malaku saffan saffa, at ang mga anghel ay darating. At sila ay hilera upang pagmasdan o bantayan ang mga tao at jinn. Nakapalibot lahat ang mga anghel. So ito ang mga dalil o evidence na binigay sa atin ng Imam. Puro aya ng Quran. Puro aya ng Quran na minsan, halimbawa yung tatlong kalipas na aya na nabanggit, ang darating ang Allah, ang mga anghel at ang pagdating ng major sign. So kaya mismo binabanggit ko hindi pwedeng palitan. Sabihin natin, ayatu rabbuka, papalitan. Ang karamihan sa paliwanag ng mga tafsir na tinutukoy dito pagsikat ng araw sa kanluran. Kaya hindi mo pwedeng baguhin ang meaning na papalitan mo ang kanyang kahulugan na hindi ala ang darating. Ito ay paggamit ng isipan, ipinapasok ang isipan sa pagpapaliwanag ng aya na hindi umaangkop sa mga napakaraming mga aya na nagpapatunay na ang darating dito ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag ang tinutukoy ang darating ay mga anghel, binabanggit mismo ang mga anghel. Kapag ang darating ay ang pagsikat o mga palatan, major sign, binanggit dito ang darating ay major sign. So hindi natin pwedeng baguhin. Alam ba, pagdating na anghel, ano papalit natin doon? Ano yung papalitan? Sabi nito malaika, ano yung papalitan? Kung papalitan natin yan ng meaning, ano yung papalit natin sa pagdating? Sabi dito na Allah subhanahu wa ta'ala, wajaa rabbuka wal malaku. Darating ay inyong Rabb at darating ang mga anghel. So ang maanghel hindi na pinalitan pero yung Rabb, ang Allah subhanahu wa ta'ala, pinalitan na. Sabi hindi pwede diyan ang Rabb. Ibig diyan ay amru Rabb. So yan ay mali talagang pamaraan ng pag-intindi ng asma wa sifat, na kapag pinagpatuloy ng mga tao sa kanilang pagiging confused sa kanilang paniniwala sa asma wa sifat, sila ay magiging katulad ng mga Hudyo at mga Kristiyano at mga Muslimin na papunta sa
paggamit ng kaisipan sa pagpapaliwanag ng asma wa sifat na Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa sila ay maligaw na at hindi na nila tanggapin ang Quran. Kung nabanggit sa Quran na Allah subhanahu wa ta'ala kung paano niya pinakalala ang kanyang sarili, paano niya dinescribe ang kanyang sarili, mismo sa kanya, jaa, dumating. Kalas, tanggapin natin. Huwag natin babaguhin. Huwag natin ihalin tulad sa kanyang niliga. Laysa kamithlihi shay. Ito ay angkop lamang sa kanyang pagdating. Hindi natin pwede ihambing sa pagdating na sino mo manilika. So yan ang mga dalil na binigay sa atin ng Imam. Alhamdulillah, pagpapatuloy, puro aya. Kapag natapos natin yung mga aya at saka naman natin paliliwanag yung mga ahadith na mga sahih. At puro binigay niya rito na mga hadith ay puro sahih. Kaya yan ang ating posisyon sa bab ng asma wa sifat. Hindi natin pwedeng palitan, hindi natin pwedeng baguhin, hindi natin pwedeng gamitin ang ating isipan. At kapag ginamit natin ang ating isipan, ano pa nga, katulad ng nabanggit ko kanina sa una, ano pa ang silbi ng salitang laysa kamithlihi shay? Na sinabi niya na siya ay darating, na siya ay merong ganitong katangian, pagkatapos sinabi niya, laysa kami, wala, there is no similar to him. So ano pang silbi ng aya na ito? Ngayon sabi natin, hindi pwede sa Allah subhanahu wa ta'ala, gagamitin natin sabi, hindi pwede sa Allah subhanahu wa ta'ala. So yan ang ating posisyon, manatili tayo dyan, ang ating posisyon sa asma wa sifat tawqifiyah. Inshallah, hanggang dito na lamang. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Like and subscribe if you want to see more.